Magkano na nga ba ang minimum wage dito sa South Korea ngayong 2024? For today's video ay pag-usapan natin ang mga kaganapan dito sa South Korea para mas lalo pa kayong ganahan mag-apply dito at magporsige sa iyong mga pangarap. Let's get it on! Let's go! Ang per hour ng bayad dito sa South Korea is 9,860 per hour or nasa 408 pesos ang per hour ang bayad dito. At sa isang araw mo ng pasok, 9,860 times 8 hours a day, nasa 78,880 per day ang bayad mo sa in Korean won. At sa peso naman ito ay 3,268 pesos. Ang laki na pakinggan, di ba? So, ang isang buwan mo na pasok, kung wala kang absent, ang ibabayad sa iyo is 2,060,740 Korean won or sa peso, nasa tumataginting ng 85,402 pesos. At kung meron kang overtime, ang bayad sa overtime per hour is 14,790 Korean won or sa peso nasa 612 pesos. At kung ikaw ay panggabi naman or night shift, ang bayad sa iyo ng night differential is 4,930 Korean won or sa peso nasa 204 pesos per hour. At ang night differential effective lang po yan 10 PM ng gabi hanggang 6 AM ng umaga. Minsan may ibang company na nagbibigay ng 8 hours ang night differential, minsan 7 hours dahil minus po yung break time sa alas 12 ng gabi. Ang conversion ko sa won into peso ay via CentB po kasi dito po ako nagpapadala. Baka naman, CentB dyan, mapansin mo ang video ko. Ang rate conversion po ay nakadepende sa panahon niyan. Minsan mataas po, minsan mababa. Depende sa palitan. Comparison muna tayo pagdating sa overtime. Diba sa Pilipinas, yung 8 hours na daily mo ay i-divide ng 8 at yun ang magiging bayad nyo sa overtime. Dito sa South Korea, baliktad po. Kung magkano yung rate ng daily mo, i-times mo siya ng 1.5, mas malaki ang bayad mo sa overtime kaysa sa regular mo na 8 hours a day. Kaya napaganda po kapag merong overtime. Yun nga lang, nakakapagod lang. At kung magtaka ka kung bakit aabot ng 2,060,740 ang per month mo kung ibabase mo ito sa per day. Dahil dito sa South Korea, lahat ng linggo ay meron pong bayad kapag hindi po kayo nag-absent Monday to Friday 8 hours a day. Yun po yung parang pabonus nila dito. Lahat po ng red calendar ay merong bayad. So napakaganda talaga ang sistema nila pagdating sa pasahod dito sa South Korea. Kaya ikaw, kung gusto mo ma-experience ang mga ganyang sahod, umpisahan mo nang mag-apply dito sa South Korea. Dahil walang bubot matalino pagdating sa apply dito sa South Korea. Hindi po kailangan ng educational background, hindi kailangan na tapos ka sa elementary, high school, or college. Basta ang kailangan mo lang ay maipasa yung exam na Korean language. Please like and share po para makatulong din tayo sa iba po nating kababayan.